A man in Florida claims he's filmed a time traveler using his shed. Welcome back to TMZ Live. Here is a headline that definitely will get your attention. Florida man finds evidence, proof of time travel. Alright, time travel story naman tayo, buddy. You see, ang konsepto ng time travel ay to this day it still fascinates me na kahit marami ang hindi naniniwala ay naniniwala pa rin ako. At sa ating kwento ay you'll be the judge kung ito ba ay isang goods, masarap na delata o isang umaalingasaw, napakabahong panis na luncheon meat. Inside joke yan, buddy, sa mga taong nakasubscribe dito sa Kaalaman. At kung hindi ka pa kasapi ay baka pwedeng pakisubscribe naman ako. Libre lang naman at pwede mo namang tanggalin maya-maya kung hindi mo na gusto. Dahil paanong ang lalaking ito na pumasok sa isang shed ay pagkalabas kinabukasan ay walang ano-ano'y tumanda na lang bigla. Malalaman ang lahat ng detalye ng kwento dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Galing ang ating kwento sa application na nagsisimula sa TIC, gawa ng isang bansa na sa ngayon ay kinamumuhian natin unless meron ka pang parcel na manggagaling sa mainland China. Bayad na pa naman yun, sayang naman. Kidding aside, buddy, tulad ito ng ating kwento dati tungkol sa isang higante at kalaunay yung uploader ay nalaman na lang natin bigla na pumanaw na. Lumalabas sa kwento noon na tila pinatahimik siya ng gobyerno. Isang araw ay may isang lalaki na may pangalang Alex Shaal mula sa Florida, USA na may account sa TIC ang nagmamay-ari ng isang Airbnb. Sa kanyang paupahan ngayon ay may napansin siyang kakaiba sa kanyang apartment. Mayroon siyang naka-install na CCTV upang mabantayan ang bahay. Alam niyo yung mga tipo ng CCTV na mayroong app sa phone tapos nagno-notify pag may movement na nade-detect ang device. One day ay nag-notify ito sa kanyang phone. Dito sa app ay nakita niyang may isang lalaki ang na-detect na may kahina-hinala ang kinikilos. Nagpapaikot-ikot sa property at may kung anong hinahanap. Kalaunan sa kanyang pag-iikot ay pumasok siya sa kung tawagin ay isang shed. Ilang oras ngayon na walang naging activity sa premises ng kanyang pinapaupahang bahay, and just like any other person na makakakita ng ganito ay tumawag siya sa mga otoridad at nag-report na may nagte-trespassing daw sa kanyang bahay. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na ang mga pulis. Lahat ng mga aktibidad sa kanyang property ay recorded. Doon ay nakita niyang nagpapaikot-ikot ang mga pulis sa bahay at kalaunay sinabi nilang, they go to my back door to like see if he broke in there, and then this is when I start talking to them here, so you hear me talk to them. Hey, can you hear me? Yes, sir. Hello? Okay. Yeah, I can hear you. Okay. Was he not in that shed? No, he was not. There's nobody in there. What the? Okay, I'm sorry for wasting you guys' time. I really didn't see him leave the shed though, so I don't know how he's not in there. Alright. They go in again. See, now they're going in again. And like they go in deep this time, like they go all the way in. There's a light in there too. Okay. Coming, sorry for wasting your time. No, you're good. You're good. Ibinahagi ngayon nung uploader yung pagpunta ng mga pulis sa mismong bahay kung saan ito lahat nangyayari. Sunod na video, in-update niya ngayon ang kanyang mga followers tungkol sa 911 call at sinabing, people are saying the cops are fake and actors, so I'm going to show you the full recording of the cops coming, them going into the shed twice, and they even pull out at one point because like they're real cops.
And I talked to them a little bit. See, at this part, you can see I'm talking to them. So let's go through that recording. And just as a disclaimer, if this was a skit, which it's not, I don't even know the first place I would do to start a skit like this. I would never waste the cops' time, resources, or money to come to my house. I pay taxes. I respect the cops a lot. I have friends that are cops. So I would never do that to the cops. Ngayon, this is where the story gets weirder. Dahil kinabukasan, nang umalis na ang mga pulis ay sa pag-fast forward. Nung kanyang CCTV ay nakita niyang may kung sino ang out of nowhere na lumabas sa shed kung saan pumasok yung unang lalaki. Dito ay mapapansin natin na kamukha niya ito pero parang mas matanda nga lang kesa doon sa nauna. Mapapansin din natin na wala na yung kanyang dalang bag bago siya pumasok. Dito na ngayon na tumaas ang balahibo niya at parang si Spider-Man na may spidey sense na teka. Pumasok yung tao na nasa siguro 30 to 40 years old tapos paglabas kinabukasan. Bakit? Parang mas matanda na ito. Bingo! Time travel story na nga ba ito na nakuhanan ng kamera? Well, dito ngayon na tulad nung ikinwento ko na si Andrew Dawson ay china-challenge na yung uploader ng mga nanonood sa storya na sige nga, puntahan mo nga yung shed kasi hindi kami naniniwala baka may butas sa likod yung shed at doon lumabas yung naunang lalaki. And well, the story continues. Pinuntahan niya ito at doon nakumpirma nga natin. Walang ibang labasan yung shed kundi yun lamang entrance, yung exit din. Ibig sabihin ay iisa lamang ang pinto nito. Sa mga panahong ito buddy ay unti-unti nang nagva-viral ang storya. Millions and millions na rin yung mga tao na nakasubaybay. Sa mga araw na lumilipas ay nagtitake siya ng iba't ibang mga challenges para mapatunayan ang kanyang mga sinasabi. Minsan siyang sinabihan na magpakonsulta sa isang espiritista upang malaman kung may anong anomalya ang nangyayari doon sa loob ng shed. Ginawa niya ito buddy. So a lot of people want me to get a psychic. So I got a psychic that's going to do a spiritual reading on the shed. So let's see how this goes. So we're gonna cleanse all of our tools first before we go in there because we don't want to bring any of our energy into the shed. When I came in, the energy is a lot denser, especially more so in this corner. And remember, it's spiritual, so it doesn't have to be a physically seen portal. It could be something that we feel. Is there any supernatural activity happening here? We're gonna get a card to see the overall energy. Is the shed a portal to this card? If we look at it, it's more of a sense of grief. So when it comes to grief, does this mean that the portal's evil energy? So if there's a flow, that means. All right, I'm gonna go ahead and tip it. Is there dense energy here? The first card that was pulled was a magician, and the question was, what's the energy of the dryer? Second one was a card of grief. So now we're gonna go to the dryer. If you guys know the cups, it's all about water, grief, emotions. And the third card was the devil. My overall opinion is there's a lot of mixed energies when it comes to things like portals, and I do feel like it's a portal. But there's definitely some spiritual on. Pagpatuloy na ngayon natin ang kwento, ang sunod na ini-upload na update nitong ni Shaal ay oo sige okay. Hindi na natin makita yung unang pumasok. So yung lumabas na lalaki, ano ang ginawa niya pagkatapos lumabas? Well, dito ay may nangyaring kakaiba dahil sa kuha ng video ay mapapansin natin na may nakaparadang kotse sa likod. Yung lalaki ngayon ay pumunta sa direksyon kung saan ito nakaparada at walang ano-ano'y. Tinapik niya ito at parang sinilip kung may tao sa loob.
Kalaunan, ilang minuto ang lumipas matapos niya itong lapitan ay kumaripas na rin ang kotse kung saan din patungo yung lalaki. Tila ang dating sa akin hindi kaya getaway vehicle ito na kung totoong time traveling nga ang ating nasasaksihan ngayon in our very own eyes ay ito ang nagpapahiwatig. Yung pagtapik niya na kung anuman yung ginawa niya sa future o sa past ay tapos na at magpapatuloy na sila sa susunod nilang gagawin. I know buddy, it's weird but we never know. Ngayon, dito ka na talaga mapapaisip na maaring may laman ng kwento dahil as it gains traction dahil inireport, ginawan na rin ito ng article ng iba't ibang mga news agency doon sa Florida ay out of nowhere. Yung platform kung saan niya ito ini-upload ay biglang Going live just now, and right as I was about to go outside and go to the shed, that stream was taken down and just flat out ended for no reason. And I appealed it. As you can see, my appeal was declined, and this was for gambling, which, you know, obviously this has nothing to do with gambling. I've had my videos get taken down before, but usually I'm able to appeal them and get them removed. But I am going to be live right here, and we have a perfect view of everything happening with the dryers on. And our boy on the wall. To see this live stream, then click on my profile and you'll find. As the story continue ay na-focus ang istorya sa kung sino yung taong lumabas hanggang sa isang araw ay may isang tao na una ay nambabash. Hindi naniniwala sa kanyang istorya ang gumawa ng video dahil yaman lang din na kulang ang kanyang resources para ma-debunk ang istorya ay gumawa siya ulit ng sariling investigasyon gamit ang AI at reverse image search sa itsura nung matandang lumabas sa shed ay nahanap niya ang lalaking ito. Malaki ang pagkakahawig ng dalawa at doon upon deeper investigation buddy ay nalamang graduate ang lalaki sa Harvard University at guess what? Ang lalaki pa lang ito ay nalamang sobrang obsessed sa konsepto ng time travel. Meron siyang LinkedIn account at mga account mula sa iba't ibang forum tungkol sa time travel at nagpo-post din siya ng iba't ibang mga vlogs sa iba't ibang mga forum kung saan pinag-uusapan at ibinabahagi niya ang kanyang mga ideya tungkol sa time travel. Di umano, posible daw ito sa pamamagitan ng pagmamanipula ng sound at ng gravity. Medyo magulo buddy, but the point is ang taong ito at ang taong na reverse image search nila ay interesado at sobrang fascinated sa konsepto ng time travel. Sa kanya ring mga naiwang digital footprints ay nalaman nating na maalam na siya noong 2018. 6 years ago buddy. Wow, 6 years ago na pala yung 2018? How time flies. Anyway, ang isa pang kwento tungkol dito sa time travel na ito ay far-fetched pero it's good to know kasi ang lalaki daw na nakikita natin sa video ay si Stephen King, isang legendary storyteller, author at binansagang King of Horror. Ilan sa kanyang mga obra ay ang It, The Shining, etc. Ngayon, kung titingnan mo side by side ang dalawa ay malalaman mong malaki ang pagkakahawig nila pero hindi yon ang tumbok ng kwento dahil itong si Stephen King ay may libro na isinulat years ago at ang pamagat ay fairy tale. Ngayon, dito mapapataas ang iyong kilay dahil pag binasa mo ang libro ay malalaman mong mayroong ding shed doon kung saan mayroon daw itong tagong lagusan papunta sa kung tawagin ay Fountain of Youth. Ang Fountain of Youth buddy ay parang time travel din dahil pag nakita mo daw ito at uminom ng tubig ay babalik ka sa iyong pagkabata. Kalaunan, sa kwento sa libro ay isinara nila ang portal mula sa shed upang walang kahit na sino ang makinabang. Nang malaman ngayon nung mga nakasubaybay sa storya ang anggulo na ito
ay marami ang nagsabi na baka promotional stunt lamang ito upang ipromote ang libro ni Stephen King. Which is, alam mo na, not far-fetched sa panahon ba naman ngayon na marami ang pekeng balita ay hindi na ako magtataka. Sasapitin nga rin ba ni Shaal ang sinapit ni Andrew Dawson kung saan bigla-bigla ay malalaman na lang natin na nasa morgue na ang kanyang katawan at mamamaalam sa kung anumang dahilan. O isa itong panis, umaalingasaw, napakabahong panis na luncheon meat. Either way buddy, ay naway na-entertain ko kayo sa ilang minuto nating kwento. At muli, ako po ay nagpapasalamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.